Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo sa anumang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel. Balik shortwave radio na rin po ang Radyo Pilipinas World Service. Napapakinggan po tayo sa ibayong dagat para sa ating mga kababayang overseas Filipino workers o OFWs at seafarers. Ang English program po tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga panayam sa mga napapanahong isyu at mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama na ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas, segmentong business, sports at showbiz. Antabayanan po, sasanina sa ilang sandali ang kabuuan ng programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, walang dahilan ang publiko na mag-panic dahil may ginagawa ang pamahalaan at mahigpit itong nakatutok sa sitwasyon kaugnay sa epekto ng tensyon sa gitnang silangan. Ito ang parawagan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro. Idineklara ng pulong ehekutibo ang State of the Nation Energy Emergency para mapangalagaan ang ating pambansang interes. Git ng Palace Press Officer sa pamamagitan nito, titiyakin ng pamahalaan ang katatagan ng supply ng langis at patuloy ang paghatid ng mahalagang serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Layunin din itong unahin ang kapakanan ng taumbayan, lalong-lalo na ang higit na nangangailangan. Gayon din ang maibsan ang epekto ng kaguluhan sa Middle East. Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Inilatag ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang iba pang mga hakbang ng administrasyon upang maibsan at hindi gaanong maramdaman ang epekto ng kaguluhan sa gitnang silangan. Sinabi ni Castro na pangunahin at tinututukan ng pamahalaan ang kapakanan ng ating mga kababayan na naiipit sa mga bansa sa gitnang silangan. Aniya sa katunayan, pumalo na sa mahigit 2,000 mga overseas Filipino workers o OFWs ang na-repatriate at 16,000 naman ang naabutan ng tulong na pagkain at tirahan. Sa katunayan, mahigit sa 2,000 overseas Filipino workers na ang ligtas na nakauwi sa Pilipinas, samantalang mahigit 16,000 naman ang natulungan sa pagkain, tirahan at iba pang pangangailangan. Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang pangunahing balita,
Kinumpirma ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mayroong sapat na supply ng produktong petrolyo ang bansa hanggang June 30. Gayunpaman, tiniyak ng punong ehekutibo na hindi titigil ang pamahalaan sa paghahanap ng mapagkukunan ng supply ng lahat na produktong petrolyo sa alinmang panig ng mundo. Giit ni Pangulong Marcos, malaking tulong ang magandang relasyon ng Pilipinas sa iba't ibang mga bansa dahil pinagbibigyan tayo na mapaglaanan ng supply. Karamihan na oil producers ngayon ay hindi masyadong nag-export pero pinagbibigyan nga tayo. They give us special consideration and concessions para dito kaya nandiyan ang supply natin. Ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. On top of the situation ang pamahalaan pagdating sa usapin ng supply ng langis sa bansa. Ito ang tiniyak ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Kaugnay nito, malugod-an niyang ibinalita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang matagumpay na drilling at testing ng Camago 3 well na bahagi ng Malampaya gas field sa Palawan. Ani Castro, ang Camago 3 ay isang likas na pinagkukunan ng enerhiya na makakatulong maprotektahan ang mga Pilipino mula sa tumataas na presyo ng langis. Dagdag pa ng Palace Press Officer, may mga libreng sakay, diskwento, subsidiya at iba pang programa na ipinapatupad ang pamahalaan para matulungan ang mga mamamayan. Nagpatupad din ang pamahalaan ng libreng sakay at diskwento sa LRT at MRT, tulong pinansyal sa mga tsuper, discount sa toll at bayarin sa eroplano, murang bigas at pagpapalawak ng Kadiwa stores, at fuel and fertilizer subsidies para sa mga magsasaka at mangingisda. Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sisikapin ng gobyerno na gawin ang lahat ng hakbang na sakop ng batas para maibsan ang epekto ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Ginawa ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang pahayag nang tanungin kung hanggang saan ang kayang gawin ng pamahalaan sa pagharap sa tensyon sa gitnang silangan. Unang sinabi ng Energy Department na wala itong kakayahang kontrolin o kunin ang operasyon ng mga oil retailer. Ayon kay Castro, hindi kumikilos ang gobyerno kung lalabag ito sa batas, kaya lahat ng hakbang para ibsan ang epekto ng Middle East conflict ay titiyaking legal. Ang gobyerno po, lahat ng pwedeng gawin within the bounds of law ay gagawin po. Hindi naman po tayo maaaring kumilos tapos lalabag naman po tayo sa ating batas. So kung ano po ang maaari lamang gawin ng gobyerno para maibsan ang dulot nitong krisis sa Middle East, gagawin po lahat ng gobyerno. Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, ikinatuwa ng commuter group ang pansamantalang suspensyon ng fare hike para sa mga Pilipinong mananakay. Sa programang Usap-Usapan, sinabi ni Coalition of Filipino Commuters o CFC Lead Convener Ira Panganiban na malaki ang tulong nito sa bulsa ng mga commuter dahil hindi bababa sa 300 piso ang kanilang maitatabi. Kaugnay pa rin ito ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis kung saan humihiling ang mga public transport vehicle drivers ng taas pasahe. Maganda siyang unang hakbang ng pamahalaan. At least, kahit papano nakita namin na may mata na tumingin sa direksyon namin. And that's good. We appreciate at pinapahalagahan namin yung naging hakbang ng Pangulo at para sa amin ay maganda to. Samantala, iminungkahi naman ni Panganiban ang paglikha pa rin ng pangmatagalang solusyon sa problema sa transportasyon ng mga commuters sa bansa. Isa na rito, anya ang pagpapaunlad ng train system ng bansa at paglikha ng National Road Network Policy.
but we still have a lot of things to do to help out itong sektor namin na ito ng lipunan. Number one, yung public transportation, I think kailangan mas pagtuunan ng pansin ito. And when I say public transportation, hindi ko ibig sabihin yung sa Metro Manila lang. Okay. Pag sinabi kong public transportation, I mean nationwide. Yung number one, yung mga tren. Alam mo, mas madaling magbiyahe ng tren. Mas mabilis, mas efisyente, mas marami siyang nadadalang tao sa maraming lugar. Diba? Nang ligtas. Pinakamababang insidente ng pagkamatay ang naitala sa tren o pagkasugat o pagkasakit sa tao, 'di ba? So, tren. Kasi yung tren madadala tayo mula Apari hanggang Hulo, sabi nga nila eh. Kung ayusin lang natin yung sistema ng mabilis. Trains. Number 2 is road network. Okay. Alam mo, wala tayong National Road Network Policy. Coalition of Filipino Commuters, CFC Lead Convener Ira Panganiban. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang pangunahing balita, Department of Health o DOH nakaantabay sa kalusugan ng mga repatriated overseas Filipino worker o OFW mula sa Middle East. Mag-uulat si EJ Lazaro. Patuloy ang Department of Health o DOH sa pagbibigay ng agarang serbisyong medikal sa mga Pilipinong umuuwi mula sa Middle East na apektado na nagpapatuloy na sigalot sa rehiyon. Umabot sa 349 na overseas Filipino workers o OFWs ang ligtas na nakauwi sa bansa sakay ng chartered flight mula United Arab Emirates. Sinalubong ang mga ito ni na DOH Secretary Ted Herbosa at DMW Secretary Hans Leo Kakdak kasama ang medical team mula sa DOH National Center for Mental Health. Agad na nagsagawa ng health assessment ang mga doktor, psychologist, nurse at midwife. Kabilang sa mga unang tinugunan ang isang 9 anyos na batang may allergy at binigyan ng kinakailangang gamot. May nakahanda ring sapat na supply ng maintenance medicines para sa hypertension at kolesterol, pati antidepressants, multivitamins, gamot sa thyroid at sikmura, at kagamitan tulad ng nebulizer, oxygen at Doppler para sa mga buntis. Tiniyak ng DOH na mananatiling nakaantabay ang kanilang mga serbisyo, kabilang ang konsultasyon, psychosocial support at emergency response para sa mga susunod pang repatriated OFWs. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, nakikipagtulungan ngayon ang Commission on Filipinos Overseas o CFO sa Philippine Chamber of Commerce Singapore o PhilCham SG upang patuloy na maisulong ang pakikibahagi ng Filipino diaspora sa pagunlad ng Pilipinas, lokal man o internasyonal. Sa programang Bridges on Air ng Radyo Pilipinas World Service, iniulat ni CFO Community Correspondent Patricia Salvador Celestino na partikular na tinututukan sa inisyatibang ito ang pakikilahok ng mga Filipino entrepreneur, business owners at iba pang professional worker. Layunin ng programa na magpalaganap ng economic empowerment at magbigay ng oportunidad sa pagnenegosyo, hindi lamang sa mga Pilipino sa Singapore, kung hindi maging dito rin sa Pilipinas. Matatandaang itinatag ang PhilCham SG noong taong 2022 at kasalukuyang pinangungunahan ng Pangulo nito na si Margarita Locsin Chan. Pinagtitibay ng organisasyong ito ang negosyo, pamumuhunan, trade, finance at ugnayang pang-industriya ng Pilipinas at Singapore. Tayo ay may ongoing partnership with the Philippine Chamber of Commerce Singapore chapter. So ang partnership na po na ito ay nag-i-aim po para sinasabi ni Sir Ares kanina na ang role ng CFO ay ma-engage ang Filipino diaspora for national and local development. So, importante po na mag-engage tayo with the Filipino community in Singapore. Siyempre, dito yung mga Filipino entrepreneurs, professionals, business owners. So, yung partnership na po na ito ay nag-aim po mag-promote ng economic empowerment, business and entrepreneurial opportunities. CFO Community Correspondent Patricia Salvador Celestino.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pinalakas pa ng Commission on Filipinos Overseas o CFO ang serbisyong alok nito sa mga kababayang Pilipino sa abroad. Sa programang Bridges on Air ng Radyo Pilipinas World Service, ibinahagi ni CFO Community Correspondent Patricia Salvador Celestino ang ilan sa mga hatid na tulong ng ahensya sa pakikipag-ugnayan nito sa bagong tatag na business organization of Philippine Chamber of Commerce Singapore o PhilCham SG. Ayon kay Celestino, kabilang sa mga serbisyo ng CFO ang mentorship opportunities, suporta sa micro, small, medium enterprises o MSMEs, reintegration ng mga nagbabalik na OFW sa Pilipinas at paglulunsad ng mga aktibidad tulad ng business forum, capacity building at financial literacy seminars. Bukod sa mga overseas Filipino worker o OFW sa Singapore, marami na rin ani Celestino ang mga Filipino permanent residents at mga Pilipinong naturalized Singaporean. Ganoon pa man, sila rin ang mayroong pinakamalaking interes sa muling pagpapasigla ng ugnayan at pamumuhunan sa Pilipinas. Moving forward in the partnership, ang ini-aim po talaga natin with PhilCham SG ay of course mag-provide ng mentorship opportunities para sa mga Filipino entrepreneurs dito sa Philippines and i-pair sila kumbaga po doon sa mga successful business owners and Filipino entrepreneurs based in Singapore. Kasama na rin po dito yung pagsuporta ng mga aspiring MSEs dito sa Philippines. And another important thing, syempre po marami pong mga returning overseas Filipinos na nagpo-for good na sa Philippines na they want to invest, they want to start a business activity in the Philippines but they don't know how. So that's one area that we're looking at po with our partnership with PhilCham SG. Other than those po, we aim to have organized like business forums, mga capacity building activities, Finlit seminars, webinars, and basically events, activities, initiatives po na magpo-promote po ng entrepreneurship and business opportunities. Kasama na rin po yung cultural exchange between overseas Filipinos in Singapore and other countries as well. Si CFO Community Correspondent Patricia Salvador Celestino. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Nakakasana ang Oplan Ligtas Semana Santa at Ligtas Sumvac 2026. Kabahagi pa rin ito ng kahandaan ng pambansang kapulisan sa dagsa ng tao na magbabiyahe sa mga probinsya ngayong mahal na araw at bakasyon. Sa programang Usap-Usapan ng Radyo Pilipinas World Service, binanggit ni National Capital Region Police Office, NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo ang pagbabantay nila sa mga lugar kung saan dadagsa ang mga tao tulad ng terminals, simbahan at pangunahing mga kalsada. Payag ni Asilo mahigit 12,000 na kapulisan ang nakadeploy mula sa NCRPO para sa Oplan Ligtas Semana Santa. Sa ngayon po, naka-heightened alert po ang NCRPO bilang paghahanda sa inaasahang pagdagsa ng mga biyahero ngayong Holy Week. Ibig sabihin po nito, mas pinalakas natin ang police presence, mas pinaigting ang monitoring at mas pinahihigpit po natin ang koordinasyon sa ground upang matiyak po na maayos, ligtas at mapayapa ang paglalakbay ng ating mga kababayan. Dito po sa NCRPO, meron po tayong 12,370 personnel na i-deploy. Kabilang po dito yung ating PNP personnel, yung augmentation natin at syempre yung ating mga force multipliers. Pero ang mas importante po dito, hindi lang po bilang kung saan po sila ipopwesto. Nakafocus po tayo sa mga areas na dadagsain ng tao para mas ramdam po ang presensya ng kapulisan kung saan po ito pinakakailangan. The National Capital Region Police Office, NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala,
Tuloy-tuloy na serbisyo ng Manila Water tiniyak kahit tumataas ang presyo ng petrolyo at panahon ng tag-init. Si Ray Ferrer sa report. Sinisiguro ng Manila Water sa publiko na tuloy-tuloy 24/7 ang kanilang serbisyo ng tubig lalo na ngayong panahon ng tag-init. Mananatiling abot kaya at walang dagdag singil kahit tumataas ang presyo ng petrolyo. Anumang pagbabago sa taripa nila ay kinakailangang aprubahan muna ng regulatory authorities. Patuloy din ang water concessionaire na maghatid ng ligtas at malinis na inuming tubig, pati na rin ng essential wastewater services sa mga komunidad. Sa kabila ng mga hamon, ipinangako ng Manila Water ang maayos at responsableng pamamahala ng operasyon upang matiyak na walang pagkaantala sa serbisyo. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. PSA malawakang inilunsad ang CRS appointment system para sa mabilis at maginhawang pagkuha ng civil registry records. Balita mula kay Jared Moreno. Inilunsad ng Philippine Statistics Authority ang Civil Registration Service o CRS Appointment System upang mapabuti ang daloy ng transaksyon sa kanilang mga tanggapan sa buong bansa. Sa ilalim nito, kinakailangan ng magpa-appointment ang mga kliyente bago makakuha ng mga dokumentong tulad ng birth, marriage at death certificate, gayon din ang SENOMAR at iba pang civil registry records. Ayon kay Engineer Marisa Bigrande, Assistant National Statistician ng PSA, layo nitong gawing mas mabilis at maginhawa ang serbisyo ng ahensya. Isa yan sa mission ng ating PSA na ilapit yung serbisyo ng civil registration kung saan yung ating mga kababayan maaari silang mag-apply sa aming mga CRS outlets, no? Walk-in sila. Ngayon, para dun sa mga unable na, no, napta sa ating mga outlet, maaari po sila mag-apply online. So dalawa po yung authorized na partner natin dyan. Ito yung PSA helpline at yung ating pong PSA Service. Libre naman ang pagpaparehistro at hindi ito maaaring ilipat o ipagamit sa iba. Mula sa Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At yan po ang ating nakalap na mga national news. Antabayanan po ang ating pagbabalita sa mga kaganapan sa ating mga rehiyon para sa regional news. Sa pagbabalik po iyan ng programang Ang Pilipinas Ngayon. Paalala mula sa himpilan. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o Sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado, lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo? Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita para sa ating regional news ngayong araw na ito. Region 2, idineklara na ang insurgency-free. Magbabalita si Dina Villacampa ng RP Tugigaraw.
Nadeklara nga insurgency-free Region 2, mabalin ipang-aproba ng miyembro ng Regional Peace and Order Council at the Regional Council na Joint Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict na resolusyon nga mangideklara ta Cagayan Valley Region nga insurgency-free. Nadya na resolusyon nga tuloy-tuloy nga na ipaprogreso na reyon iya nga na ibunga na awan nga nato mga ananasing nga New People's Army ang renalitaw nga na nakasta koordinasyon ahensya ira ng gobyerno kabalo LGU ira. Pangisinantaw ituloy-tuloy nga serbisyo tatotolay ira mismo tanoonon ng ira nga lugar o yari dati nga NPA infested area na sangaw iga imamo na nga na. Dagal kabay UFO na totolay ira ng pribado nga ira nga organisasyon na aktibo ta pangitutuba ta programa ng gobyerno laban ta insurhensiya. Tapang ideklara na Region 2 nga insurgency-free, mas arusa nga na umay man negosyo ta reyon nga mangyawa ta aru nga trabaho ta tutulay ira, antre mangipogreso gapa ta Cagayan Valley Region. Yato ni balita nagafuta syudad na tugigaraw yaw si Dina Tudo Villacampa, Radio Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Dina Villacampa. 56 na milyong piso na Bagong Pilipinas Rice Program nakatakdang ipamahagi sa lungsod ng Baguio para sa piling benepisyaryo. Si Joseph Cabanas ng RP Baguio sa balita. Naituding ang maiwaras ti 56 milyon a rice assistance para kadagitin na kukurapay a pamilya babaan iti Bagong Pilipinas Rice Program. Sigon kini Baguio City Mayor Benjamin Magalong, ti pondo ket nagapu iti Local Government Support Fund Financial Assistant nga impaulog iti nabii iti national a gobyerno babaan iti pamilin ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Nabilin ti City Social Welfare and Development Office adagos nga isagana ti listaan dagiti benepisyaryo kastamatan dagiti kasapulan a dokumento para iti panakagatang ti bagas manipod iti National Food Authority. Impatalgad ti mayor ang masurot dagiti paganurutan iti panakapili dagiti maipaayan iti tulong tapno dagiti umnulaeng a benepisyaryo ti Agnumar. Kabayatan na binili ni Magalong ti City Planning and Development Office nga isagana da dagiti plano para kadagiti priority development projects ti syudad a mapunduan iti Local Government Support Fund. Kini daw na adagiti proyekto a mapunduan ket addaan pakainaigan iti climate resiliency. Damag manipod ditoy syudad iti Baguio. Siak ni Joseph Cabanas para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Joseph Cabanas. Lokal na implementasyon ng EO 110 kaugnay sa lumalalang krisis sa enerhiya, inaprobahan sa Sangguniang Panlalawigan. Mag-uulat si Miriam Basig ng RP Palawan. Ingaprubahan ang 45th Sangguniang Panlalawigan ni Palawan sa andang special session dating Marso 26 ang lokal nga pagpapaimplementarya ang Executive Order No. 110 para matawan katugunan na agalalang problema sa enerhiya sa probinsya. Sarampangan ni tawan poder ang pagpapatibay ang Energy Efficiency and Conservation Office sa probinsya para magmaneho sa mga buboteng pagtipid igmayad nga paggamit ang enerhiya. In suwestyon ni Board Member Rhino Minta ang pagbuo sarang komite nga mamang magapanguna sa koordinasyon ni ang mga tiklang sa enerhiya katabid ang pagpaugnayan sa Department of Energy ug pribadong sektor. Aga panawaganda si Board Member Cherry Pay Acosta nga itabid ang mga indigent students sa mga programa sa subsidiya para matabangan sanda sa pagtaas ang pasahe ug sukot sa kuryente. Agtawda sa westyon si Board Member Ferdinand Zabalya nga igpitan ang pagpanid sa presyo ang mga barakalan para mapigilan ang anumang pag-abuso. Ing uyunanda PDRMO Officer Jeremias Alili ang tiklang igingtawang importansya ang posibilidad nga paggamit ang pondo ang quick response para sa madasig nga kaministeran sa idalami ang deklarasyon ni ang emergency. Ang iriguan ang konseho nga suportahan ng lokal nga implementasyon ni ang EO 110 bilang parte ang katugunan sa pangnasyong krisis iging siguro da
ni Gobernador Ami Roa Alvarez nga pagiging pareho ang pag-asikaso sa tanang Palawenyo sa timpo ang atatabong hamon. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Jassy Miriam Tejada Basig, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Miriam Basig. Presyo at supply ng mga pangunahing bilihin sa Catanduanes nananatiling mga tatag ayon sa Department of Trade and Industry o DTI. Ang detalye mula kay Rosie Nieva ng RP Virac. Nagtitinir na matatag ang presyo asin supply kan mga mayor na barakalon sa Catanduanes sa ibong kang nagiiral na pandaigdigang krisis sa ekonomiya sigon sa Department of Trade and Industry. Basado sa padagos na monitoring kan DTI Consumer Protection Division, mayo pang nairirehistrong paglangkaw sa presyo kan basic necessities asin prime commodities sa presenteng panahon. Siring man pigsaysay kan nagkapirang distributor na posibleng magkaigwanin price adjustment sa mga masunod na bulan na present pang pighihiling asin pinagdedesisyonan. Kasabay kaini, pigsyerto kan mga distributor na bastante ang supply kan mga barakalon nganing matugunan ang pangangaipo kan merkado sa probinsya. Padagos man ang pagirumdum kan DTI sa mga negosyante na magsunod sa nagiiral na regulasyon sa presyo, mantang piging kaminarman ang publiko na maging mapanuri asin igiit ang sa indang diretsos como mga parabakal. Gikan sa RP Virac, kini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Rosie Nieva. Pagdiriwang ng pista ng San Pedro kalungsod sa Archdiocese of Cebu, mas pinaaga dahil sa Semana Santa. May report si Jessa Agua Ilana ng RP Cebu. Inay sa Abril 2, gisaulog Marso 28 karong tuiga ang kapistahan sa Bisaya nga Bataan-ong Martir nga si San Pedro Kalungsod. Kinihuman nga nasulod sa Semana Santa ang aktual nga pista diin sigun sa lagda sa simbahang Katoliko, walay pista nga sa ulugon sulod sa maong semana. Gipanguluhan ni Cebu Archbishop Alberto Abet Uy ang Pontifical Mass sud sa Archdiocesan Shrine of San Pedro Kalungsod, uban ng mga kaparian ug mga deboto sa tibuok Sugbo. Atul sa misa, may pahinomdom ang arsobispo nga ang mga hagit sa kinabuhi susama sa pagkamartir sa pagtuo diin lisod sabton ug tugkaron ng mga kalisdanan apan sama ni San Pedro Kalungsod angay pilion ang maminaw sa tawag sa serbisyo sa pagtuo taliwala sa kapiligro ug kapait. Mitambong usab sa maong kasaulugan sa Cebu Governor Pamela Barecuatro kansang kagikan ang lungsod sa pinamунgahan diin giingong dunay mga kaliwat ang Bataan-ong Santos. Ang kapistahan ni San Pedro Kalungsod naghandom sa ika-354 nga kasumaran sa iyang pagkamatay didto sa Marianas karon Guam isip usa ka misyonaryo. Ang tema sa kapistahan karong tuiga mao ang San Pedro Kalungsod, our companion on the journey towards a docile and listening church. Gikan sa RP1 Cebu sa Agua Ilanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Jessa Agua Ilanan. Iloilo City nakilahok sa Earth Hour. Mag-uulat si Emmy Santiagudo ng RP Iloilo. Pag-upod ang Iloilo City sa pag-obserba sang Earth Hour sang Sabado, Marso 28. Sa sulod sang isa ka oras, halin alas 8:30, tubtob alas 9:30 sang gabi ginmando ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas sa Task Force Voltahe ang pagpatay sang suga kag street lights sa tanan nga plaza sa Iloilo City lakip na sa mga mayor nga dalanon. Nagupod man ang pila ka Ilonggo sa Earth Hour pinaagi sa pagpatay sang ilang nga mga suga kag gadgets. Lakip na ang mga universidad kag pribado nga mga institusyon. Suno sa alkalde ang isa ka oras nga pagpatay sang suga, dako na ang bulig sa pagkinot kag simbolo sang pagtipig sang kalibutan. Samtang antes ginpatigayon ang Earth Hour, naglibot ang alkalde sa pila ka area sa syudad, kaupod si Iloilo City Police Office Director Police Colonel Wilbert Parilla. Ginpayag sang opisyal nga prioridad niya nga mapasiguro ang kalinong, kaayahan kag seguridad sang kada Ilonggo. Naggikan sa Iloilo, Emero Santiagudo para sa Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Emmy Santiagudo. Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo. Magpapaalala muna ang himpilan. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinade. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Mananatiling walang taas presyo ang mga pangunahing bilihin hanggang Abril 16 matapos magkasundo ang Department of Trade and Industry o DTI, mga manufacturer at malalaking retailer sa isang pulong nitong Sabado. Ayon sa DTI, sasaluhin muna ng mga kumpanya ang dagdag gastos sa logistics habang patuloy ang tensyon sa Middle East.
Kabilang sa dumalo ang Alaska Milk, Century Pacific, Monde Nissin, Nestle, San Miguel Foods, Unilever, Universal Robina at ang Canned Sardines Association. Sa retailers, kasama ang Robinsons Retail, SM Markets, Metro Retail at ang Philippine Amalgamated Supermarkets Association. Nilinaw ng DTI na hindi otomatikong may price freeze sa ilalim ng National Energy Emergency, kaya pinalalakas ang nationwide monitoring. Sa Price Act, 60-day freeze ay otomatiko lamang kapag may state of calamity. Sa klaw ng DTI, ang 726 essential product variants, kabilang ang 196 item na may suggested retail price o SRP, gaya ng sardinas, canned meat, kape, gatas, noodles, sabon, kandila, asin, baterya, bottled water at tinapay. Hinihikayat ang publiko na tignan ang kumpletong SRP list sa DTI website at sa mga supermarket. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inaprubahan ng World Bank ang $1 bilyong na pautang para palakasin ang productivity ng agrikultura at tibay sa climate risk sa Pilipinas. Suportado nito ang Philippines Sustainable Agricultural Transformation Project na layong i-modernize ang sektor, palakasin ang food security at magbigay ng benepisyo sa higit 5 milyong magsasaka. Ayon sa World Bank, tutulungan ng proyekto ang bansa na maging mas competitive at climate smart sa pamamagitan ng mas mahusay na binhi, nutrient at water management, bawas post-harvest losses at mas madaling pag-access sa high-value crops at export certification. Magkakaroon din ng digital voucher system para mas mabilis ang transparent ang pagbigay ng farm inputs habang imo-modernize ang budgeting, data at procurement systems ng Department of Agriculture. Inaasahang tataas ang kita at ani ng mga magsasaka, lalakas ang climate resilience at gaganda ang market access. Ang pondo ay ilalabas batay sa pagtupad ng mga itinakdang resulta sa ilalim ng Program for Results Scheme. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inatasan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang lahat ng distribution utilities o DUs na magsumite ng detalyadong ulat sa anumang pagtaas ng generation charge na higit sa piso kada kilowatt hour bilang bahagi ng mas mahigpit na regulasyon at proteksyon sa mga consumer. Kasunod ito ng deklarasyon ng National Energy Emergency dahil sa supply chain disruptions na dulot ng tensyon sa Middle East. Kailangan magsumite ang mga DU ng kumpletong computation, supplier invoices at anumang staggered payment proposal 5 araw bago ilabas ang monthly bills. Susuriin ng ERC ang mga ito para tiyaking tama ang basihan ng rate hikes at matukoy ang mga hakbang para maibsan ang bigat sa mga consumer. Ayon kay ERC Chair Francis Juan, mahalaga ang transparency lalo na sa panahon ng global volatility at makatutulong ang staggered recovery para maiwasan ang biglaang pagtaas ng bayarin. Malaking bahagi ng electric bill ang generation charge at nagbabago depende sa cost ng power supply. Hinihikayat ng ERC ang mga distributor na makipag-ugnayan sa suppliers para sa staggered schemes upang mas magaan ang bayad para sa mga household. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam mo ba, halos wala palang silbi ang ating earlobes o laylay ng tenga? Akala ng ilan, nakakatulong ito sa pagdinig dahil parang funnel ng tunog. Pero sabi ng mga siyentista, wala talaga itong mahalagang tungkulin sa pagdinig. Gayunman, puno ng nerve endings ang earlobes kaya sensitibo ito sa haplos at maaaring may papel sa social bonding o pakikitungo sa kapwa. At syempre, may malaking halaga ito sa kultura, mula sa ear piercing hanggang sa ear stretching at sa iba't ibang tradisyon. Kaya kahit maliit lang, ang earlobes ay may malaking ambag sa pagpapahayag ng ating pagkatao. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Nauwi ang inaasahang dikdikang bakbakan ng dalawang All-Filipino Finals rivals sa Tambakan. Muling naghari si Bol Bol, bit-bit ang Tokentex sa 118-92 blowout kontra San Miguel sa PBA Commissioner's Cup sa Smart Araneta Coliseum. Hindi nakahanap ng sagot ang SMB sa 7'3" star na kumamada ng 34 na puntos, 18 rebounds at isang block para sa ikalawang panalo ng tropang 5G sa tatlong laro. Nagpasiklab si Bol ng isang malayong tres na nagbukas ng 21-4 run, pinalobo ang lamang sa 30-16 matapos ang first quarter. Hindi na lumingon ang TNT at umabot pa sa 29 na puntos ang kanilang pinakamalaking abante. Dahil nakatutok ang depensa ng SMB kay Bol, umangat si Calvin Oftana na may 18 puntos habang may 13 si Brandon Ganuelas-Rosser. Nagbigay rin ng kalidad na minuto sina Evan Nava at Justin Chua mula sa bench. Sinubukan pang bumawi ng San Miguel na pinangunahan ni Marcos Lee na may 30 puntos at 14 na rebounds pero kinulang pa rin. Nag-double-double naman si June Mar Fajardo na may 15 puntos at 20 rebounds, ngunit bumulusok ang Beermen sa 1-2 record. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Muling nagpakitang gilas ang reigning champion National University matapos nitong tambakan ang Ateneo 25-19, 25-16 at 25-15 para angkinin ang solong ikalawang pwesto sa UAAP Season 88 Women's Volleyball. Binura ng NU ang 17-19 sa first set sa pamamagitan ng 8-0 run na pinangunahan ni Ara Panique at tuloy-tuloy na ang kanilang kontrol hanggang dulo. Bumagsak sa 1-9 record ang Ateneo. Nanguna si Panique na may 13 puntos habang may 10 si Sam Cantada. Hindi nakasabay ang Lady Eagles na walang nakaabot sa double figures.
Sa men's division, wagi rin ang NU matapos talunin ang Ateneo 25-21, 25-23 at 27-25 para sa ikatlong magkakasunod na panalo. Umangat ang Bulldogs mula sa 15-18 sa third set sa likod ni Buds Budin, Peng Tagibolos at Jade Disquitado. May 8-2 record na sila at isang panalo na lang mula sa Final Four. Nagpasabog si Budin ng 19 na puntos habang tumulong sina Leo Orjales at Disquitado. Nalaglag sa 5-5 record ang Ateneo kahit may 19 na puntos si Aymar Okeke. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakauling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Steph Vicente. Yan po sa pagbabalik ng ating programa Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba na walang pagkain ang tunay na zero calorie? Sa halip, may mga pagkain na nagtataglay ng mababang bilang ng calorie na nakatutulong sa pagbawas ng timbang. Ilan sa mga ito ang mansanas, peras, pakwan, pipino, celery, kimchi at broccoli. Ikaw, ano ang madalas mong kainin habang nagdidieta? Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang o ginagawa mali ng at fake news, tinatakot niyo yung tao. what they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang paboritong segmento ng mga chismoso at chismosa, ang segmentong Balitang Artista. Narito muli ang inyong chikadora Steph Vicente upang hatid ang mga pinakamainit na showbiz balita para sa araw na ito. Hindi ko na patatagalin pa ang ating introduction at simulan na natin ang ratsyada ng mga chika. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Kitang-kita raw ang sweetness ng magkarelasyong Richard Gutierrez at Barbie Imperial. Ang daming kinilig ng sabay silang maglakad sa red carpet premiere ng Blood vs. Duty o BVD na pinagbibidahan ni Richard at Gerald Anderson with Baron Geisler, Bella Padilla at Barbie. Napasana all ang ibang nandoon sa event at ipinakita rin ni Richard ang pagiging caring niya sa girlfriend sa harap ng fans. Nagblend na rin ang kanilang features pero inamin ni Richard na wala pa sa plano niya ang bumuo ulit ng pamilya. Mas nakafocus daw siya sa BVD. Quote and unquote, I'm not looking beyond this now. At si Barbie naman ay inaming niregaluhan siya ng alahas ni Annabel Rama at suot niya ang nasabing singsing sa Grand Media Con ng Blood vs. Duty. At kahit kilalang mataray si Tita Annabel, puro papuri ang sinabi ni Barbie sa mami ng karelasyong aktor. Quote and unquote, I love Tita Annabel, ito bigay niya. Sabay pakita ng daliri na may singsing. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pa nating mga chika, hindi na nakatiis ang aktor na si Donnie Pangilinan
gusto na niyang tapusin ang pambabash sa kanila ni Shuvi Etrata dahil lang nakita sila sa isang birthday dinner at hindi na itago ni Shuvi ang kanyang kilig sa kapamilya actor. Nagagalit ang fans dahil hindi raw sila bagay, big deal yon. Sinabi rin niyang wag nang idamay si Bel Mariano sa issue. Kaya naman nagsalita na si Donnie sa X o dating Twitter, quote and unquote, "Hey guys, I'm out of the country right now on a short break but I've been seeing a lot online. I don't usually speak up but I think it's about time we stop spreading hate and constantly comparing people. There are far more important things happening in our country. I feel like we've gotten too comfortable throwing hate online without thinking about how that affects actual human beings who have done nothing wrong. This is for all fandoms. Artists have lives too. It's gone below the belt. Why did we reach this point? As for Belle, please keep her out of your narratives. She is beautiful, talented, and most importantly, has a great heart. Nothing you say or do will change that." Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, masayang inalala ni Elmo Magalona ang mga panahong nagtatrabaho pa siya sa GMA. Maraming naging proyekto ang aktor noon sa bakuran ng Kapuso Network. Matatandaan na taong 2015 nang lumipat si Elmo sa bakuran ng ABS-CBN. Quote and unquote, "During that time I was here in GMA, I was really happy with the projects that I was getting. But I think it was something to try out, something different during that time. Sobrang bata rin ako noon, Tito Boy. I was only 15 when I started here in GMA, turning 16. I think it just really helped me grow as an artist and as an actor din to try out something new, explore." Yan ang kwento ni Elmo sa Fast Talk with Boy Abunda. Pumatok sa mga tagahanga ang tambalan noon ni na Elmo at Julian San Jose. Ayon sa binata ay hindi sila nagkaroon ng espesyal na ugnayan noon ng aktres. Quote and unquote, "No, we were very good friends. We were very good friends that we wanted to help each other bring our careers up at that time." Yan ang paglalahad ng aktor. Noong tinangkilik ng mga tagahanga ang tambalang Julielmo ay hindi raw naging opisyal na magkarelasyon ng dalawa. Talagang malapit na kaibigan lamang umano ang turing ni na Elmo at Julian sa isa't isa. Quote and unquote, "Hindi naman, but there were times na yung mga nagsusuporta sa amin, they would think na kami. Parang ganoon yung talagang nakikita nila during the time na we were having love team performances, but we were really good friends." Yan ang giit ni Elmo. Hindi rin niligawan noon ni Elmo ang dalaga, aminado naman ang aktor na malaki ang paghanga niya kay Julian. Quote and unquote, "Not really, we both have the same vision. I really admire her work ethic, sobrang sipag, sobrang responsible. She's a very talented woman. I think we were just really too young to really give what the supporters wanted. We were really doing it because we both enjoyed performing, pero it just got to that point where people are looking for something more." Yan ang pagtatapat ng aktor. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Naku, konti lang ang oras natin para sa ating segmentong Balitang Artista. Maraming salamat mga kachismis para sa inyong pagkinig sa ating segmento. Ako muli ang inyong chikadora Steph Vicente para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po ang ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, na Susan Aison at Justin Osias sa ating Wirecast. Maraming salamat din sa ating executive producer Steph Vicente sa mga nag-ulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa. Para sa ating regional news, kay Leo Magpayo para sa balitang business at sports, kay Steph Vicente para sa showbiz balita at maraming salamat din sa ating station manager Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.